Ohay gozaimasu minasan, kakagising ko lang. May mga nagtatanong kasi sa akin kung magkano daw yung sahod ko sa Japan. Okay, magre-reveal na tayo at mag-computan tayo. Pero correct na lang ako kung tama din ako. Ngayon kasi day off natin kaya binawi muna natin yung pahinga natin. Gising tayo mga anong oras ba ngayon? Teka lang 8:35, mga 7:35 siguro ngayon dyan sa Pilipinas. Ganito, paano ko ba umpisahan to? Ito, dito tayo sa minimum wage muna ng Ibaraki. Sa Ibaraki, Japan nga pala ako, no? Parang Pilipinas lang din to. Sa province, iba yung wage sa kanila, iba yung city. Parang sa Tokyo, mas mataas yata yung sa Tokyo. Pero hindi nagkaali, oh. Bali, ito. Sa Google na to, para sabihin hindi ako nagsisinungaling. Ito ang minimum wage namin dito sa Ibaraki. Ay, hindi pala makita, malabo, 1,074 yen per hour. Yung 1,000 yen na yun, convert natin yan to peso. Ang palitan ngayon natin 38, no? 1,074. Ayun. Bali sa pera natin 410 ang isang oras natin. So pumapasok tayo ng 8 oras sa isang araw. So ang suma total nun 8 hours, 'di ba? Kano na ba 'yan? 1,074. Teka lang 1,074 times 8. Ito yung araw natin. Yun yung araw natin. Kumbaga sa isang araw, sumasahod tayo ng 8,592 yen. Convert naman natin siya sa isang buwan. Yan naman natin sa isang buwan na 8,000. Magkano na ba yan? Binura ko agad to. 5,2. Tama ba? Times 30. Isang buwan tayo dito eh. Uy, mali yata. Laki yata masyado nito Hindi pala. Mga lang, 21 days lang siguro, 20 days. Kasi may cut off pala tayo. Depende yan sa pasok natin. Minsan pag umuulan, wala tayong pasok eh. Pagpalagay na lang natin, minsan may malinis tayong 21 days eh. 21 days. Yun. Ito ang suma total. Sa yen to sa yen. 169,092 yen. Ibig sabihin, 16 na lapad, no? 16 na lapad. O, clear na natin yan, Equals, yan yung sahod natin. Pero, teka lang, may bawas pa to. Ganito, itong apartment natin, 2 lapad to. So, eto na nga guys yung suma total, no? Bari yung 169,092 natin. Yan yung pinasok natin ng, example lang to, 21 days. Pero nakaka 21 days talaga tayo. Kapag walang ulan, yun yung pinaka-kompleto. Or minsan 22 days eh. Tapos binawas natin yung apartment natin 20,000 o 2 lapad sa dito sa Japan. Ang kinalabasan na lang 149,092. Bali 14 lapad na lang sahod natin. At di pa dyan nagtatapos, no? Siyempre, electricity bill tsaka tubig babawasan natin 149.92, no? 149.092. Ang kuryente natin umaabot siya ng 1 lapad nung mag-isa lang tayo. Pero ngayon may mga kasama na tayo. Pagpalagay na lang natin siguro mga 8,000 yen. 8,000 yen. Mamaya ako napapaliwanag sa inyo yung sa kung magkano ba yung 2 lapad sa pera natin. Basta
Meron natin kumpitin nyo. Kasi kapag lagi tayo nag-base sa Philippine money, masasaktan tayo. Malaki ang upa rito sa Japan. Naibawas na natin yung electricity bill natin. Tsaka yung sa tubig na. Ang naiwan na lang sa atin is 141,092 o 14 lapad. But wait, there's more. Pakita ko sa inyo yung payslip ko. Ganito lang kaliit yung payslip natin. Pasensyahan nyo na. Pero i-Google Translate na lang natin para malaman nyo. Nga pala, nakaraan, ito yung sinasabi sa inyo na kapag may ulan, wala akong trabaho. Walang pasok. So, walang sahod, no? Kaya nakaraan, bale ito, hindi ito nakaraan. Ngayon tong isang buwan na to, sinahod ko. Ito lang yung sinahod ko. Nakikita niyo yan. Linaw ba? 74,037. So it means 7 lapad lang po. Kaya 7 lapad lang po sinahod ko sa loob ng 18.0. 18 days. Yan yung sinasabi ko. Tapos punta na tayo sa insurance muna. Mamaya na natin papaliwanag kung bakit nangyari to, no? Insurance. Magkano na ba yung natira sa atin? Teka, balikan muna natin natira sa atin. 141,092. Doon tayo nagtapos na. Ang insurance po namin is 1.5. Ay, teka, hindi na naman nakikita na malinaw eh. Ayan po, yung 15,000 na nakikita nyo. Basahin ko ng alam. 15,555 yen. Or isang lapad at kalahati. Halos 2 lapad. O, bawas na natin siya ngayon doon. 141 minus 15,555. Parang tuna to, dahil 5 ba? Sa pool. Ayan na, 12 na lang po yung pera natin, no? 125,537. Yan na po yung sahod natin, 12 lapad na lang. Tapos, ano pa ba yung mga kaltas dito? Balikan nga natin translate. Para maniwala pala kayo, ayan na. Malinaw ba? Teka lang. Dormitory, nakikita nyo 20,000 dun sa baba. Ayun yung sinasabi ko kanina na na dito sa apartment natin. Ito wala na. Yun na lang. So, ang linis na sahod natin is 125,537. Dito mo ngayon malalaman kung worth it pa ba mag-Japan, no? Kung tayo mabibigla. Kaya sa mga nagbabalak dyan, hindi ko naman kayo hindi ko naman gusto pang hinakain ng loob. Pero ito po yung realidad sa pagiging trainee dito sa Japan, no? Kung SSW ka, maraming opportunity. Basta I think pwede ka rin yata umuwi ng Pasko, ganun. Tapos malaki na yung sahod nila. As a trainee kami, maliit lang po sahod natin. Ngayon, alamin na natin kung magkano to sa peso. Para malaman nyo ang sahod ko talaga. Convert tayo sa Google, no? Boom. Yun. Ayan ay suma total sa Philippine peso. Banggitin ko na. Total malabo eh. 47,985. So ayun yung sinasahod natin dito sa isang buwan. Mababa, no? Baka mas mataas pa yung sahod ng Taiwan siguro. Kaya ang mga gustong dyan, Japan dyan, mag-Taiwan na lang siguro kayo. Healthy pa yung nyo, isip nyo. Pero wait, hindi pa tatapos, syempre. Hindi naman tayo libre nakapunta rito sa Japan. Sa totoo lang, marami tayong inutangan na tao. Pero hindi ko na babanggitin sa inyo kung sino. Alam naman na nila yun. Bali,
yun nga, simulan nagpunta ako dito sa Japan, sila yung inuna ko talaga. Binabawas-bawas na agad natin yung mga natin, utang natin, kasi nga para maklear tayo, tapos makapag-umpisa tayo makapag-ipon. Sa ngayon kasi hindi tayo makapag-ipon talaga hanggat meron tayong iniisip. Pinakaayoko pa naman sa lahat yung pinapangalawa yung utang. Gusto ko lagi binabayaran yung utang ko, hindi ako sanay. So ayun nga, sa 12 lapad na to, yung 12 lapad na to maikli lang to. Sabihin na natin 5 lapad pinapadala ko sa utang ko. Sa utang ko yun hindi sa pamilya ko. Balik tayo sa 125, yun yung suma total, di ba? 125 minus 5 lapad. Yan. 7 lapad na lang natitira sa atin. Yan. Usapan kami ng pamilya ko kasi sabi ko ang ipapadala ko sa kanila hanggang 2 lapad lang kasi nga mataas yung cost of living talaga dito. So bawasan natin to ng 2 lapad Ulitin ko lang ulit ito na lang yung suma total ng sahod natin. At lang to base lang to sa days ng pinasok natin 7 lapad na lang 75,537. Magpapadala pa tayo ng 2 lapad. 20,000 yan. Ay, nabura ko. Lo. Ayun, buti na nga ibabalik pala. Minus 75,537 minus 20,000. 5 lapad. 5 lapad na lang po ang natitira. Itong 5 lapad na to, siyempre, hindi lang po isang tao yung inutangan natin. Yung 5 lapad na pinadala ko, yun yung pinakamalaking utang natin sa lahat kasi basta malaki na gastos ko So, 5 lapad na lang pera natin. 2 lapad, bibigay ko ulit sa another utang ko. So, 3 lapad na lang yung pera natin. Pagkakasyahin natin yun sa isang buwan. Yun na nga, doon nag-end yun 5 lapad. Tapos, may 2 lapad tayo utang. 3 lapad. Yun yung pagkakasyahin natin sa isang buwan. So, ayun, clear na sa inyo ngayon, Hindi po malaki ang sahod natin dito. Maliit lang po talaga kung sa tutusin. Pero, ayaw mo magtiyaga, ilaban mo lang, di ba? At para maniwala kayo, nandito naman yung kontrata natin. Hindi ako nagsisinungaling sa mga sinabi ko. Yan sa training. 12 lapad lang po talaga ang natin. Ang minimum wage natin dito as a training. Kontrata po yan Hindi ako nagsisinungaling. So yun. Ganun nga guys, laban-laban lang, tiis lang tayo rito sa Japan. Malay mo, balang araw, tumaas yung sahod natin. Balang araw hindi pa sa ngayon. Kaya kung kung nangungutang man kayo, wag naman sana. Wala po talaga akong mapapahiram. Ang hirap pa po ng sitwasyon natin ngayon. At mahirap mag-balance ng pera rito. Yung isang lapad mo rito, parang 1,000 lang dyan sa atin. Yung 1,000 sa atin, parang di ba? Ang hirap mo nang gastusin, nanghihinayang ka sa 500 pa lang, di ba? Parang gusto mo 3 days o 4 days pagkasya nyo na budget, di ba? Kung nagtatrabaho ka sa factory, di ba? Ganun lang din yung 1 lapad dito kasi nga bawat bili mo rito napakamahal talaga. Kaya yun, hanggang dun lang yun guys. Thank you sa panonood. By the way, ako nga pala si Joel, TATP dito sa Japan. Japan, sagot sa kahirapan. Chikai made, sayonara, soshitigo, sityo, arigatou gozaimashita. Mata ne.